Maiinit na balita ngayong tanghali. Ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ginugunita ngayong araw. Pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iba't ibang grupo nagkilos protesta sa harapan ng Chinese Embassy ngayong araw. Bureau of Internal Revenue nagpaalala ukol sa April 15 deadline ng filing ng annual income tax return. LTFRB iginiit na hanggang April 30 na lamang ang huling deadline para sa franchise consolidation. At Members Church of God International muling nagsagawa ng free medical mission sa Puerto Princesa City sa Palawan ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 9, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Sa pagunita ng ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Ngayong araw, pinangunahan ng Pangulo ang komemorasyon ng makasaysayang okasyon sa Pilar, Bataan. Mula sa Pilar, Bataan, makibalita tayo sa ating correspondent na si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang binigyan diin ni PBBM sa pagunita ng Araw ng Kagitingan? Ella, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan na harap ang Pilipinas sa sari-saring hamon, kabilang na ang mga banta sa sovereign rights ng bansa. Ginawa nito ang pahayag sa pagunita ng ika-82 Araw ng Kagitingan sa Mount Samal dito sa Pilar, Bataan. Ginugunita ang Araw ng Kagitingan sa pag-alaala sa Fall of Bataan noong World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Japanese matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong supply ng armas at bala. Ayon sa Pangulo, bunsod ng mga hamong ito, may iba sa ating mga kababayan ang nagtamuna ng physical harm. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Batay pa sa Presidente, hindi ito katanggap-tanggap, hindi rin makatwiran o makatarungan sa panahong ito na pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Mensahe nito sa mga kababayan kabilang na sa mga kabataan, hindi dapat magpasupil o magpaapi lalo na sa loob ng sarili nating bakuran. Kasabay nito, inilala ng Presidente ang Armed Forces ng bansa dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad. Ipinag-utos nito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng total disability sa pagganap ng kanilang tungkulin. Gayon din, pinagsusumitin niya ang mga departamentong ito ng rekomendasyon kaugnay nito. Bukod dito, ipinahayag din ng Presidente na dinodoble nito ang operational capability ng militar upang matiyak ang kanilang security sa pamamagitan ng pagbili ng angkop na equipment. Samantala, Ella, kasama naman sa pagunita ng Araw ng Kagitingan dito sa Pilar, Bataan ang mga kinatawa ng Estados Unidos at Japan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Mahalin ang Pilipinas. Ito ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino kasabay ng pagunita sa Araw ng Kagitingan. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi matatawaran ang sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng mga veteranong nakipaglaban sa digmaan para maipagtanggol ang Pilipinas. Ang bagay na ito, aniya, ang dapat tularan at alagaan ng bawat Pilipino. Kaya't patuloy nating isapuso at tutukan ang mga aral ng ating kasaysayan. Ipagdiwang natin ang mga Pilipinong veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at magbigay ng karangalan sa kanilang paninindigan sa ngalan ng kalayaan. Sama-sama nating itaguyod ang Pilipinas tungo sa isang kinabukasang mapayapa, makatarungan at matatag. Bilang bahagi ng komemorasyon ng ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, may handog na libreng sakay sa lahat ng mga pasahero ang MRT-3 at LRT-2 ngayong araw. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 7
hanggang alas 9 ng umaga. At muling ipagpapatuloy mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Inuligsa ng isang mambabatas ang pahayag ng China na nakakasira umano sa kalikasan ang ginawang paglalagay ng payaw sa Recto Bank. Samantala, sang-ayon din ang mambabatas sa Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos para maipakitang hindi maaaring basta-bastang bulihin ang Pilipinas. Narito ang report ni Harleen Delgado. Nagsisinungaling ang China. Yan ang buwelta ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino sa China. Ito'y matapos tuligsain ng China ang paglalagay ng payaw ng ilang mangingisda sa Recto Bank sa West Philippine Sea na nakasisira umano sa mga bahura at sa marine environment. Giit ng senador, hindi ang Pilipinas kundi ang China ang sumisira sa kalikasan. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Sa Binasol, for example, Sandy Cay. Sila, di ba nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay. They're lying. Suportado ng senador ang Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos. Anya, hudyat ito ng mas pinalakas na alyansa ng Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito. It is a consequence, perhaps, pero mas maraki yung positive. Mas titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga defense allies natin na kasama po sa UNCLOS. It will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin it will promote more regional stability. Sa kabila ng joint maritime drills ng Pilipinas at iba pang mga bansa, naniniwala si Senator Tolentino na dapat pa rin ituloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa China sa diplomatikong pamamaraan. Sa ngayon kasi, para sa senador, hindi naman umano lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Iyan ay kahit ilang Pilipino na ang nasaktan dahil sa mga agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating counting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. So I don't think that it has been aggravated. Siguro ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Darating din yung panahon na makikipag-usap sila. Ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon. Patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong sa Pilipinas ang nangyaring multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiiwasan na ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea matapos ang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang pakikipagdialogo ng pamahalaang Pilipinas sa Beijing upang maiwasan na mapataas ang tensyon sa riyon. Lahat ng maaari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon, hindi na mabalik sa gano'n. Lumahok sa MMCA ang Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command, Australian Defense Force at Japan Self-Defense Forces. Ayon kay PBBM, naging malaking tulong ang MMCA sa AFP.
Hindi na rin bago kay PBBM ang aksyon ng China na sinabayan ng isang military activities ang MMCA ng 4 na bansa. The interim reports that I'm getting is that very useful talaga in terms of the interoperability so that each Navy knows how the other Navy operates, number one. And secondly, that they learn how to operate together. So maganda naman daw ang takbo. And that's the usual reaction from the PLA. Maglalabas din sila ng kanilang barko. So it's almost normal already for us, unfortunately. Kinontra naman ng National Security Council ang naging pahayag ng Beijing na ginugulo ng naturang Quad Maritime Cooperation Exercises ang sitwasyon sa South China Sea. At doon sa kanilang statement, sinabi pa nila na yung ating ginagawa daw is disrupting the South China Sea situation and creating bases, no? And then they said na it's under control. Under control daw yung mga ganito. Sabi ko, paano naman nila sasabihin na things are under control? Hindi naman tayo lumabas sa ating exclusive economic zone. Yung ating Quad Maritime Cooperation Activity with US, Japan, and Australia, ginawa po natin ito sa loob lamang ng ating exclusive economic zone. Hindi natin ito ginawa sa exclusive economic zone ng China, no? Which is what? 1,500 kilometers away. Ginawa lang po natin ito dito sa ating teritoryos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkilos protesta ang iba't ibang grupo sa harapan ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City bilang pagkundina sa tumitinding agresyon ng China sa loob ng West Philippine Sea. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang mensahe ng mga grupong nagrally sa Chinese Embassy? Aga nais nilang iprotesta sa China ngayong araw, natigilan na itong ginagawa nilang agresyon laban sa ating mga kababayang Pilipino na nandyan sa West Philippine Sea at laban sa Pilipinas. Aga kaninang alas 9:30 ng umaga, dumaan ang daan-daang rider ng Revolusyonaryong Alyansang Makabansa o RAM sa harapan ng Chinese Embassy. Pagtapat sa embahada, sinabayan nila ng busina ng kanilang motor. Ito ay bilang protesta laban sa China sa ginagawa nilang agresyon sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa presidente ng RAM, nais nilang ipaabot sa embahada at sa presidente ng China na tigilan na ang ginagawa nilang panggigipit laban sa mga Pilipino, lalo na't matagal ng kaibigan ng Pilipinas ang China at marami sa ating mga Pilipino ay may dugong Chinese. Kaya na, sa ngalan ng kapatiran o brotherhood, umaapila sila sa China. Paraan din umano ito, pero paninindigan din nila ng RAM ang pagtatanggol laban sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng RAM na nakahanda sila na maging bahagi ng reservice ng ating sandataang lakas. Bukod sa Chinese Embassy, aga nagtungo din ang RAM riders sa EDSA Shrine at nagtapos ang kanilang rides sa may monumento sa bahagi ng Caloocan. Nasa 700 rider ang nakibahagi sa protest ride sa Maynila at nagsagawa rin ng kahalintulad na aktibidad sa iba pang bahagi ng bansa gaya ng Iloilo, Cebu, Nueva Ecija at Bataan. Samantala, nagsagawa rin ng kilos protesta itong mga iba't ibang militanteng grupo kanina pagkatapos ng noise barrage ng RAM sa may harapan mismo ng Chinese Embassy. At nagkaroon ng bahagyang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa isang bahagi ng Buendia dahil inukupa ng mga militanteng grupo. Kaya na-traffic ang ilang mga motorista labas ng EDSA. Pero kanina ay nag-disperse na rin agad itong mga militante at nagtagal lamang sila doon ng halos 30 minuto. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi na siya magkokomento
kaugnay sa issue ng pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa panayam kahapon kay VP Sara, iginiit nito na sapat na anya ang naging komento kamakailan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, kaya't hindi na siya magbibigay pa ng pahayag ukol dito. Batay sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte, iginiit nito na ang Chief Architect ng Foreign Policy ay ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang dapat na sumagot sa issue ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, hindi trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Nauna nang kinuwestiyon ng grupong akbayan si VP Duterte hinggil sa umano'y pagiging tahimik nito sa usapin sa West Philippine Sea. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West. Muling tinuligsa ng grupong akbayan si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na no comment siya sa issue ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa President ng akbayan na si Rafaela David, lalo lamang napatutunayan nito ang anilay mapanganib na pakikipag-alyansa umano ng Vice Presidente sa China. Dagdag pa nito, ang no-comment remark ng Vice Presidente ay mga salitang pagtatraidor ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa sa kabila ng harassment na ginagawa ng China laban sa mga kapwa natin Pilipino sa West Philippine Sea. Muling dumistansya si Vice President Sara Duterte sa mga espekulasyon hinggil sa umano'y plano niyang pagkandidato sa 2028 presidential elections. Base sa latest survey, muling nanguna si VP Sara sa mga napupusuan ng mga Pilipino para maging presidente, kung saan halos kapatay niya sa survey si Senator Raffy Tulfo. Para kay VP Duterte, masyado pang matagal ang 2028 kaya't nais muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education. Gayunman, nagpasalamat pa rin ang Vice Presidente sa suporta at tiwalang ibinibigay sa kanya ng ating mga kababayan. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin pag-usapan siya ngayon, ang ginagawa lang natin ngayon. Ang kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat sa nation building. Nagsagawa ng survey ang Octa Research Group hinggil sa political preference ng mga Pilipino, kung saan lumabas na mayorya ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay maka-Marcos administration, habang ang iba naman ay nagsabing sila ay mga pro-Duterte. Alamin natin ang detalye kay Jed Neresina live. Jed, ano ba ang detalye nitong political preference survey na isinagawa ng Octa Research Group? Aga, base sa naging resulta ng survey tungkol sa political preference ng mga Pilipino na inilabas nga ng Octa Research Group, halos 1/3 ang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Mas marami ito kumpara sa mga sumusuporta sa pamilyang Duterte at sa kanilang mga kaalyado sa politika. Sa higit 1,000 respondents nga, 31% ng mga Pilipino ang sumusuporta kay Marcos at sa kanyang administrasyon, habang 20% naman ang sumusuporta sa pamilya Duterte at kanilang mga taga-suporta. Samantala aga, nasa 4% lamang ang nagsabing sinusuportahan nila ang oposisyon, habang 29% na mga respondent ay tinatawag na independents dahil hindi sila pro-Marcos, pro-Duterte o sa oposisyon. Samantala ang natitirang 15% naman ay hindi alam kung sino ang kanilang sinusuportahan o tumangging tumugon sa survey. Ang tugon ng Masa National Survey tungkol sa political preference ng mga Pilipino ay sinagawa noong March 11 hanggang 14. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Humingi ng paumanhin si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay ng pagkakahuli ng kanyang convoy sa EDSA busway kahapon ng umaga.
Ipinaliwanag ni Singson na nag-overtake lamang ang kanyang convoy kaya pumasok sa busway. Pumayag naman siyang maisyuhan ng violation ticket ang kanyang driver dahil sa paglabag at naniniwala itong hindi dapat tularan. Gusto rin umano niyang bigyan ng 100,000 pesos ang mga MMDA personnel na nakahuli sa kanyang convoy. I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Sinagot ng Department of Justice o DOJ ang ibinigay na kondisyon ng religious leader na si Apollo Kibuloy na susuko siya kapag hindi makikialam ang Estados Unidos sa kanyang kaso. Ayon sa DOJ, seryoso at may ebidensya ang kaso at hindi maaaring magpataw ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko si Kibuloy. Narito ang report ni Dante Amento. Payag at handa si Apollo Kibuloy na harapin ang lahat ng nakasampa nitong kaso sa korte. Ayon sa abogado nitong si Attorney Israelito Torion, nagdadalawang isip lang itong sumuko ngayon dahil maaari umano siyang sapilitang kunin ng Estados Unidos. Hindi lang kasi ito dito sa Pilipinas meron ding kaso sa United States of America and he has this legitimate fear na baka i-extraordinary rendition siya. Sa isang pahayag nitong Sabado, sinabi ni Kibuloy na maaari umanong ipapatay siya. Dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabwatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari. Sinabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na mas maigi na lang na kusang sumuko si Kibuloy at harapin ang mga kaso laban sa kanya na walang anumang kondisyon. Dagdag pa ni Remulla, hindi maaaring magbigay ng anumang kondisyon ang religious leader sa kanyang pagsuko. Hindi anya simpleng mga kaso ang kinakaharap nito gaya ng sexual assault o abuse of minor at human trafficking at may ebidensyang magpapatunay dito. Sa ngayon, hinihintay ng DOJ na maglabas ng arrest warrant ang isa pang korte sa Pasig City para naman sa kasong qualified human trafficking laban kay Kibuloy na walang rekomendadong piyansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na kahapon sa Davao City ang Senate Security para magsilbi ng warrant of arrest laban kay religious group leader Apollo Kibuloy. Muli namang nanawagan ng Philippine National Police kay Kibuloy na respetuhin ang desisyon ng korte at harapin ang kanyang mga kaso. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Nasa Davao City na kahapon, April 8, ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms upang arestuhin ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ng Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey sa isang text message kagabi. Ayon kay De La Rey, kabilang sa Senate Security na pumunta sa Davao ay sina Director Manuel Parlade at Director Gil Valdez. Nagkaroon anya sila ng pagpupulong kahapon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Alden Delvo at National Bureau of Investigation o NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao upang pag-usapan ang pagsisilbi ng arrest warrant. Si Kibuloy ay ipinaaresto ng Senado dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa Senate inquiry ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa umano'y human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na kinasasangkutan nito. Nakaharap din ito sa dalawa pang warrant of arrest mula sa Davao Regional Trial Court dahil sa kasong child abuse at sexual abuse. 6 na araw nang hinahanap ng mga otoridad si Kibuloy sa Davao City pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makita. Blanko rin sila sa kinaroroonan nito. Sa darating na Biyernes, April 12, matatapos na ang 10 araw na ibinigay ng korte sa mga otoridad para isilbi ang warrant of arrest. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dapat respetuhin ni Kibuloy ang desisyon ng korte at doon na niya ay presenta ang kanyang mga ebidensya.
Nananawagan ito sa mga abogado ni Kibuloy na hikayatin siya na sumuko na at harapin ang kanyang mga kaso. Nakahandaan niyang magbigay ng seguridad ang pambansang pulisya sa kanya. We want to assure Pastor Kibuloy at lahat po ng kanyang mga supporters at kanyang mga abogado na patuloy po natin kinakausap. Napoproteksyonan po natin si Pastor Kibuloy should he decide to surrender and submit himself to the jurisdiction of the court po. We will provide the necessary security para po masiguro po yung kaligtasan po ni Pastor Kibuloy. Lelaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapwa walang dapat ipangamba sina Apollo Kibuloy at dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa proseso ng batas sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makatitiyak ang dalawang personalidad ng fair trial sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Narito ang report ni Nel Maribuho. Patas na paglilitis, ito ang siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Apollo Kibuloy sa kanyang kinakaharap na kaso. Ayon pa sa Pangulo, walang dapat ipangamba ang religious leader na makikialam sa kanyang kaso ang Estados Unidos sa kanyang legal battle. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Noong Sabado, naglabas ng pahayag si Kibuloy na handa niyang harapin ang kanyang kaso sa Pilipinas kung matitiyak ng pamahalaang hindi manghihimasok ang Amerika. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion. Nasa most wanted list si Kibuloy ng US Federal Bureau of Investigation dahil sa umano'y partisipasyon nito sa labor trafficking. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. ang fair trial sa Pilipinas. Muli rin binigyan din ng Pangulo na walang nagbabanta sa buhay ng dating kongresista. The same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Arnie Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kaming report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. Si Teves ay wanted dahil sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Siya ay naaresto noong Marso sa Timor-Leste habang naggo-golf. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling hinamo ng isang senador si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na lumabas na at dumalo sa investigasyon sa Senado. Kasunod ito ng audio statement ng religious group leader. Giit ng senador, kung totoong matapang si Kibuloy, dapat nitong ulitin ang mga sinabi nito sa loob na mismo ng Senado. Gayunman, nanindigan ng mambabatas na tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa mga alegasyon ng pang-aabuso ng religious group leader kahit pa hindi ito sumipot. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang pa ring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Hindi naging madali ang pagbubukas ng mga otoridad sa 27 volts na nakuha mula sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, Kamakailan. Kabilang sa mga nakuha dito ang mahigit 5 milyong pisong cash at sari-saring mga dokumento at pasaporte. Narito ang report ni Ryan Lacanale. Naantala ang pagsisimula ng pagwasak at pagbubukas ng mga vault sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac, kung saan ni-raid noong nakaraang buwan ang Zunyuan Technology na isang Pogo Hub.
Ayon sa mga otoridad, wala silang mahagilap na grinder at mga operator nito sa buong bayan. Ngunit bago pa ang pangyayaring ito, nauna nang pinutulan ng supply ng kuryente at tubig ang buong compound. Kaya naman iisang acetylene torch na lamang ang pinagbukas sa lahat ng 27 volts sa compound. Kasi wala ho tayong grinder na magamit sapagkat pinatayan po ng kuryente itong compound. Yun yung pinagtataka namin. No? Bakit napatay yung kuryente ng compound? Sabi ng Tarelco, hindi sila ang nagpatay ng kuryente. Sabi rin ng Water District, hindi rin sila nagpatay ng tubig. So sino ang responsable sa pagpatay ng tubig at saka kuryente sa lugar na ito? Unang binuksan ang 6 na bolt sa administration building ng Pogo kung saan may nakuhang 5.5 million pesos cash. Sa isang bolt naman, may ilang dolyar, mga dokumento at mga passport din na nakuha ang mga otoridad. Karamihan sa mga pasaporte ay pag-aari ng mga Chinese national. Pero ayon sa PAOK, maliit na halaga lamang ito kumpara sa mga crypto wallet na karaniwang pinagdadalhan ng mga Pogo sa kanilang nakulimbat sa pang-i-scam. Actually, yung mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Generally kasi, you seldom find large amounts of cash in Pogos like this. Kasi usually mga nandyan na lang yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to their digital currency, to their digital accounts. Mga crypto wallets, mga seed phrases. Kasi yun ang lifeblood ng mga Pogos, digital currency. Nagsampa na ng criminal forfeiture case sa korte ang mga otoridad at sa Huwebes, pag-uusapan ng pagsasampa ng civil forfeiture para mapakinabangan ng gobyerno ang mga gusali at mga nakumpiskang sasakyan sa nasabing Pogo Hub. Ibig sabihin po, yung buong compound na ito, 36 buildings and all, lahat ng lupang nandito, mga sasakyan at ano pa man, this will all be forfeited in favor of the Philippine government. Isa sa mga modus operandi ng mga ilegal na Pogo ngayon ang pagtatago sa likod ng mga lisensyadong Pogo, gaya ng Zunyu One Technology kung saan ang permit nila ay naka-address sa isang gusali, subalit sa ibang lugar natunton ang mga scam hub. Thankfully, we were granted warrants for that entire 36 buildings and we found the scam farm doon sa akala ninyo ay construction area. Pagpasok namin, nandoon lahat ang scam farms nila. Isa sa nakikita pang problema ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagkakabahagi sa maliliit na grupo ng mga nakakatakas sa mga ni-raid na Pogo Hub, kung saan nagpupunta na ang mga ito sa mga subdivision at condominium. At para tuluyang masawata ang mga ito, kailangan ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Sa ngayon, may mga ilang Pogo Hub pa na binabantayan sa ilang bayan sa Pampanga. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index na mararanasan ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan. Base sa forecast ng Pag-asa, ito ang pinakamataas na heat index na posibleng maranasan ngayong araw. Bukod sa Dagupan, mataas din ang heat index na mararamdaman sa Puerto Princesa City at bayan ng Aborlan sa Palawan na aabot sa 43 degrees Celsius. Habang 42 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao City sa Cagayan at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Ang heat index forecast sa mga nabanggit na lugar ay pawang mga nasa danger level category. Hinimok ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang Department of Education o DepEd na dapat pabilisin ang paglipat ng old school calendar sa pamamagitan ng maagang pagtapos sa school year 2024 to 2025. Ngunit sagot ni Education Secretary Sara Duterte na hindi ito maaaring madaliin. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Hindi maaaring madaliin ng Department of Education ang pagbabalik sa lumang school calendar. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, kapakanan ng mga guro at mga estudyante ang kanilang pangunahing konsiderasyon sa bawat hakbang na gagawin. Sinabi ng kalihim na kung gagawin agad ito sa darating na pasukan,
maaapektuhan ang pahinga ng mga guro at mga mag-aaral. Hindi natin pwede compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase dahil kailangan ng pahinga, hindi lang ng teacher, kundi ng mga mag-aaral. Number one, ito ay resulta ng mga konsultasyon na natin. Collective decision na ito based on our consultations, yung reversion ng ating school calendar. Naiayos na rin aniya kasi ang mga plano matapos ang mga konsultasyon kaya hindi na ito maaari pang baguhin pa. Yun na ang nalatag doon sa mga consultations natin. Sa susunod na taon, matatapos tayo mid-May at sa susunod na taon, matatapos tayo ng April and then balik na tayo sa March. Siniguro naman ng Education Secretary na ngayong taon ay walang magbabago sa huling araw ng pasok ng mga estudyante sa paaralan. Hindi na, dahil ang suspend lang naman natin ay yung in-person classes, pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Base sa ulat ng DepEd, mahigit 5,000 paaralan sa bansa ang lumipat sa alternative delivery mode of learning gaya ng online classes at modular learning. Dahil sa kanselasyon ng face-to-face na klase, dala ng matinding init ng panahon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ni Senador Jinggoy Estrada ang mga employer na bigyan ng karagdagang insentibo o benepisyo ang kanilang mga manggagawa na nagtatrabaho sa gitna ng matinding init ng araw. Ayon sa Senador, sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE Advisory No. 17 Series of 2022, maaaring tumangging magtrabaho ang isang manggagawa kung may panganib na maaaring idulot ang lagay ng panahon. Nakasaad din sa DOLE Advisory na hindi sila mapapatawan ng administrative sanction. Entitled din ang empleyado sa regular na sweldo kung may paborableng patakaran ang kumpanya o collective bargaining agreement. Maaari rin gamitin ng empleyado ang kanyang leave credits. Nasunog kagabi ang 3 abandonadong stalls sa compound ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimulang sumiklab ang apoy bandang 1:30 ng madaling araw. Nadamay sa sunog ang janitorial barracks ng Social Security System. Ayon sa gwardiya sa lugar, may nagliyab umanong malapit sa overpass at unti-unti na itong gumapang papunta sa kanilang kinaroroonan. Naideklara itong fire out dakong 2:00 ng madaling araw. Patuloy namang inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Posible matapos na ang operasyon ng mga motorcycle taxi na pinapagana ng mga ride-hailing companies. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ito'y dahil sa May 31. Magsusumite na sila ng pinal na rekomendasyon sa Kongreso sa resulta ng pilot study sa MC Taxi. Narito ang report ni JP Nunez. Matatapos na sa May 31 ang pilot study ng Technical Working Group sa operasyon ng motorcycle taxis. At dahil nakabatay lang ang operasyon nila sa pilot study, pwede ring mahinto ang kanilang operasyon oras na maglabas na ang Technical Working Group ng kanilang rekomendasyon sa Kongreso. Pero ayon kay LTFRB Chairman at MC Taxi TWG Head Attorney Teofilo Guadis III, hihilingin nila sa Kongreso na ituloy pa rin ang operasyon ng MC Taxi habang wala pang batas para maging legal ang mga habal-habal o MC Taxi. Even if the pilot study is already terminated, ituloy po yung programa until such time na may maipasa na batas that would govern motorcycle taxis. Habang inaantay po yung batas, the program continues. Ayon kay Chairman Guadis, kasama sa kanilang rekomendasyon ang expansion ng operasyon ng MC Taxi. Maaaring makapasok ang mas marami pang kumpanya at mas malawak ang maging operasyon sa iba pang mga probinsya.
Sa binabalangkas na batas naman anya, kasama sa rekomendasyon ang operasyon ng MC Taxi maging sa mga lugar na walang internet. Sa local government, makikipag-ugnayan ang mga habal-habal para maging legal ang operasyon. Mukhang ang Kongreso po ay papunta sa isang batas po that would make motorcycle taxi available po hindi lang sa highly urbanized cities but in almost all areas of the country. Sa ngayon, nasa second reading na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill para maging legal ang operasyon ng mga MC Taxi. At habang wala pang batas, hindi muna magbubukas ng panibagong mga slot ang LTFRB para sa dagdag na mga unit ng MC Taxi. Samantala kung ang mga MC Taxi rider ang tatanungin, malaking kawalan sa kanila kung mapuputol ang kanilang operasyon, lalo't ginawa na itong full-time na hanap buhay ng ilan. Maraming mawawala ng trabaho. Katulad sa akin, nagpo-full-time ako. Ito lang talaga inaasahan kong trabaho. Pagka nawala yan, maraming mawawala ng trabaho. Yung iba, malamang mag-i-illegal na lang yan, sir. Maghahabal, ganun ang labas niyan, sir. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hanggang April 30 na lamang ang deadline ng franchise consolidation. Ayon sa LTFRB, ito na ang huli at hindi na muling magkakaroon ng panibagong deadline para sa consolidation. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, ilang porsyento na ba ng mga PUB ang nakapag-consolidate na? Aga, batay doon sa huling datos na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 80% na ng mga public utility vehicle sa bansa yung nakapag-consolidate na. At inaasahan nga na hanggang sa katapusan ng April 30 sa April 30 ay madadagdagan pa yung bilang na yan. Muling nanawagan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator na samantalahin na ang deadline ng consolidation. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, pagkatapos ng April 30 ay wala na talagang gagawing extension ang pamahalaan sa consolidation. Binigyang diin din ng opisyal na pagkatapos ng April 30 ay hindi napapayagang makabiyahe ang mga public utility vehicle na hindi nag-consolidate. Matatandaang noong December 31 lang sana ang deadline ng franchise consolidation, pero nagpasya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin pa ito upang bigyang pagkakataon ang mga operator na gusto pang humabol sa programa. Samantala, nananatili pa rin ang paninindigan ng piston sa kanilang pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Umaasa din ito na kakatigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon na temporary restraining order laban sa PUVMP. Ang transport group naman na Manibela, sinusubukan pa nating kuhanan ng kanilang tugon. Pero sa kanilang mga post sa kanilang Facebook page, nananatili pa rin ang kanilang hinaing na no to jeepney phase out. Sa ngayon aga, patuloy nating minomonitor itong magiging takbo hanggang sa April 30 nitong PUVMP kung dadami pa yung mga operator na magko-comply doon sa consolidation. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Muling nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue hinggil sa deadline ng filing ng annual income tax return na katakda sa April 15. Paalala ng BIR, mas makabubuti kung magsumite na ng mas maaga ng ITR bago pa ang deadline upang makaiwas sa mahabang pila sa kanilang mga opisina at maging sa mga bangko, lalo pa ngayon na nararanasan ang matinding init ng panahon. Muli rin nagbabala ang ahensya na maharap sa kaukulang penalty ang mga hindi makakapag-file ng annual ITR hanggang sa itinakdang deadline sa April 15.
Sumaasa ilalim ngayon sa Intensive Rescue Seminar ang nasa 100 mga guro at non-teaching staff ng La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga. Layon nito na mapaghandaan ang mga dumarating na kalamidad sa bansa gaya ng malakas na lindol. Mula sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Leslie Widem Live. Leslie, anong rescue trainings na ba ang naibahagi sa mga guro dyan sa LVCC Apalit? Actually, may mga seminars na itinate dito. Binigay ng UNTV para matuto yung mga estudyante. Hindi lang mga estudyante, ngayon yung mga teaching and non-teaching personnel. At kaninang umaga nga, nagturo sila ng Carbox hands-only CPR at yung F-bound na tinatawag nila na foreign body airway obstruction AGAS. Nagsagawa ang UNTV News and Rescue ng seminar sa basic first aid at basic life support sa mga teaching and non-teaching staff sa La Verdad Christian College dito sa Apalit, Pampanga. Bagamat holiday ngayon ay mas pinili ng mga guro ang mag-aral at matuto upang malaman ang mga dapat gawin kapag may mga kalamidad at emergencies, gaya na lamang ng dapat gawin kapag may lindol. Ito yung request mismo ng eskwelahan upang sakaling mangyari ang kalamidad o sakuna, ay may alam ang mga ito kung paano sumagip ng buhay, paano mga dapat gawin sa sitwasyong ito. Si Mr. Joel Regino, Program Head sa College ng LVCC Apalit, scholar ng LVCC at ngayon ay nagtuturo na rin sa mga estudyante ng La Verdad sa kabila ng holiday ay pinili na mag-seminar dahil nakikita ang halaga ng kaalaman sa rescue. Sigilang Tita Matosinos naman na 25 years nang nagtuturo sa La Verdad ay gusto pa matuto ng iba pang kaalaman sa rescue para masagip ang mga bata sakaling may emergency sa eskwelahan dahil mas makatutulong kung alam ang dapat gawin sa panahon ng sakuna. Sa maghapong ito ay tuturuan sila ng hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR, foreign body airway obstruction management o FBAW, controlled bleeding and wound management, muscle and bone injuries at medical emergencies. Matatandaang nakapag-seminar na ang disaster response and rescue team sa eskwelahan upang makatulong naman sa kanilang kapwa estudyante at sa klinik ng paaralan. Aabot sa 2,557 ang mga estudyante ng La Verdad Christian College dito sa Pampanga simula kindergarten hanggang college, na itinatag ng kapatid na El Soriano at Kuya Daniel Razon na naglalayong makatulong sa mga estudyante gustong mag-aral ngunit kapos sa buhay. At sa ngayon ay naglalayo naman makatulong pa rin sa ating mga kapwa-tao pagdating ng kalamidad at emergency. At yan muna ang balita mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Leslie Widem. Nakibahagi ang volunteers na Members Church of God International o MCGI sa pangangalaga ng kapaligiran sa Hibiscus sa Auckland, New Zealand. Narito ang report ni Paul Gatchalian. Isang mayamang bansa ang New Zealand na kilala sa magagandang tanawin at sa pagpapahalaga ng mga mamamayan sa kanilang kapaligiran. Kaya naman naitatag ang mga organisasyon tulad ng Restore Hibiscus and Base upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagmantene sa kapaligiran sa hibiscus sa dako ng Auckland, New Zealand. Ngunit dahil walang pondong organisasyon bilang isang non-profit organization, kinakailangan nila ang voluntaryong pagtulong ng komunidad. Ito ay upang matiyak ang regular na paglilinis sa hibiscus. Kaya laking pasasalamat ng organisasyon dahil sa voluntaryong pagtulong ng Members Church of God International o MCGI. We're really grateful to have MCGI here today. It's been wonderful the work you've been doing. Nagtulong-tulong ang higit sa 40 volunteers ng MCGI sa pag-aalis ng mga patay na puno, pag-aalis ng mga damo, at pangangalaga sa mga halaman sa hibiscus. Ayon sa coordinator ng mga community volunteers na si Jocelyn Sanders,
Malaking tulong ito para sa komunidad. To do what you've been doing in a few hours, it would take us months, and even then we'd be battling against the elements, the rain and the weeds growing. So this is just amazing for us, and we'd really love you to help out in any of our many reserves that we have around the East Coast Bays and Whangaparāoa. We're really grateful for that. From the North Island, New Zealand, MCI Girls, MCI Shines. To God be the glory, pag-ibig! Paul Gatchalian, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10 na nagsasabi, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.